Nasaan ang Pangulo? Ito po yung tanong na marami sa inyo sa social media this past few days. Unang tanong, bakit nyo ba kasi tinatanong kung nasaan ang Pangulo? Is that even a fair question to ask of a president? Nasaan po ba kayo sa kalagitnaan ng bagyo? Sagutin po natin yung napaka-basic na tanong na yun. Bago po natin sagutin kung nasaan ang Pangulo, yun munang tanong, bakit pa kasi kailangang itanong kung nasaan ang Pangulo? Kung tinatanong kung nasaan ang Pangulo, ibig sabihin, may mga naghahanap sa kanya. Hindi siya makita kung saan siya dapat nandun. Okay? Bakit ba kasi kailangan itanong yun? Because we want to see our leader, the president, take charge, to speak to us, to calm us, to tell us that the government is doing everything, and to show us that indeed the government is doing everything. Saan po ba nagsimula yung tanong na yan? Kasi po, nung humarap siya sa briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa Zoom po siya si President Bongbong Marcos. So naturally, bakit kaya nasa Zoom call si President Marcos? Hindi ba siya makapunta? For example, sa NDRMC? Hindi ba siya pwedeng makapunta katulad ng mga cabinet officials niya physically? Okay. So, that's number one, a very fair question to ask. Bakit naka-Zoom? Wala ba siya sa Pilipinas? Hindi ko napapatulan yung mga speculation sa ibang mga tao kasi baka naman talaga unfair, di ba? Kasi minsan, pag kritiko ka ng presidente, para bang ang bilis gumana ng imagination eh. Lahat na lang talagang nilalagyan mo ng mali siya. Yung mga nagkalat ng chismis na nasa Japan, nasa Maldives, we don't know. Okay? Ang una ko munang gustong puntuhin, tama po na magtanong kung nasaan ang Pangulo. Hindi dahil siya po si President Marcos, kundi normal po yan na dapat itanong ng mga mamamayan sa presidente, kahit sino pa siya. Nasaan po ba kayo? Number two, masisisi ba natin yung ibang mga nag-iisip? Baka naman naglakwat siya. Baka naman nag-long weekend yung Pangulo. Hindi po masama mag-long weekend sa totoo lang. Pero kasi iba yung expectation pag kayo na po yung presidente kumpara dun sa ordinaryong public official or ordinary Filipino citizens, no? Kung yung mga boss sa kumpanya, 'di ba, kunwari bigla nag-long weekend, tapos may nangyari sa kumpanya, 'di ba, napapakamot ng ulo yung mga empleyado, sinasabi, "Nasaan ba si sir?" Eh, what more kung presidente ng isang bansa ang pinag-uusapan natin. So again, fair po ang tanong, nasaan ang Pangulo? Okay, tingnan natin yung sagot. Meron bang pumasok na sagot dun sa tanong na nasaan ang Pangulo? Yun ang problema. Kasi hanggang ngayon, correct me if I'm wrong, wala pa sinasabing maliwanag ang Malacanang kung nasaan ba ang Pangulo. Although kanina, nag-appear na siya, no? Sa Cavite, he visited the typhoon victims, nag-distribute ng aid, sumagot, at nag-joke, "Welcome to Hokkaido," in reference to those who were suspecting or claiming that he was in Japan. Ang sagot kasi ng Malacanang, medyo curious, no? Sinabi, wala sa Japan ang Pangulo. Okay, so nasaan? Again, that's a very fair question to ask. Kung wala naman pala sa Japan, ba't di sabihin ko nasaan? Bigla na lang may lumutang na picture sa isang karinderya na kumakain daw siya sa Ilocos Norte at iba nagduda. Baka naman old photo yan na nirevive lang. Kaya po kasi nagkakaroon ng mas malalim at mas maraming spekulasyon pag hindi po kasi maliwanag yung messaging at hindi po sinasagot ng direkta ng mga nasa kapangyarihan yung mga napaka-basic na tanong. With malice or none, kailangan po sagutin. O, the president is here, hindi siya maka-attend physically dahil siguro may sakit o may nangyaring ganyan-ganyan. Be transparent. Yun po yung number one dyan. Be transparent because the public deserves to know. Kasi kung hindi, lalo talaga pong lalalim at dadami yung speculation ng mga tao at hindi natin sila masisisi. Number two, issue po yan ng accountability. Kasi ang election, ang governance po, hindi po siya natatapos pag nanalo tayo sa eleksyon. Simula pa lang po yun ng kalbaryo at saka ng hard work. That's why, di ba, sinasabi na iba, madaling tumakbo sa ilang mga politiko. Ang problema pag nanalo, are they up for the job? Kaya ba nilang mag-walk ng extra mile to do what is necessary? Magpuyat, to forgo vacation, family time, etc. etc. Kasi ginagawa yan ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? E lalo pa po kung sila po yung binigyan natin ng kapangyarihan ng mandato sa pamamagitan ng balota. So that's accountability. They have to deliver. Kaya huwag po natin mamasamain kung tinatanong ng mga tao, nasan ba yung mga Pangulo? Kasi tinanong din naman yan, di ba, nung previous administrations. Kung nanalo sa election si Isko, si Lenny, si Ping Lacson,
at biglang lumitaw sila sa Zoom, tapos ang background kitchen, tatanungin din naman ng mga tao, "Uy, nasaan ba kayo, mahal na Pangulo? Bakit gano'n?" Nagkataon si President Marcos yung nanalo, siya yung nag-appear sa Zoom, marami talagang magtatanong, 'di ba? Tsaka bakit kitchen yung background, 'di ba? Although eventually, I understand, binlearn na ng RTVM if I'm not mistaken. So, hindi naman lulutang yung mga ganyan kung walang dahilan, 'di ba? So, wag mamasamain kung nagtatanong mga tao because we deserve to know. We have the right to ask those questions. Ang problema kasi minsan, baka nagiging complacent yung ibang mga public officials dahil yung mga ganyang lehitimong tanong, ang dali namang i-drown out ng kanilang mga supporters, ng ilang mga trolls, 'di ba? Gagawa na ng kung ano-ano mga narrative na hindi, mali naman yung tinatanong nyo, nag-iimbento kayo, sinisiraan yung Pangulo, move on. Hanapin nyo kung nasan yung ano nyo, mamalenlen, 'di ba yung mga term nila, no? Well, that's deflecting the issue kasi hindi naman siya yung presidente, eh. The president, the president happens to be President Marcos. So siya talaga yung hahanapin ng mga tao. Now, speaking of those who are looking for, sino ba? Nakita ko rin to, no? May mga sumasagot naman yung mga supporters ni Lenny. Bakit nyo ba hinahanap si Vice President Lenny Robredo? Hindi na siya public official. Alam nyo, that's true, no? Huwag nyo hanapin yung taong wala sa posisyon, no? So, ano yan eh, parang nagiging paraan lang yan to deflect legitimate questions directed toward those in power. Alam niyo, ang importante dito sa ating bansa, matutunan po natin yung civic education. Matutunan po natin muli yung importansya ng public accountability, ng transparency, na hindi porke nagtanong ang mamamayan kung nasaan ang Pangulo, anong ginagawa nilang public official, ay biglang mamasamain. No? Kasi lehitimong questions po yun at dapat sinasagot natin yun. Tapos, isipin niyo rin mabuti, minsan kasi delikado pag, yung mga nasa kapangyarihan gumagawa ng enemy, whether real or imagined. 'Di ba, yung para bang kailangan merong antithesis doon sa isang kwento. Parang kailangan kung merong nasa establisyemento, may bida, magke-create ka ng kontrabida. Mag-ingat po kayo sa mga gano'n. Kasi nga, baka naman gumagawa itong mga supporters ng Pangulo, yung ilan sa kanila, yung mga loyalista, gumagawa ng imaginary enemy. 'Di ba? Sasabihin, oh, sisihin tong kabila, sila yung hanapin. Baka naman nagke-create ng enemy, ng antithesis, doon sa kanilang protagonist, para ma-deflect yung issue. Para ma-distract yung mga tao kung sakaling may pagkukulang, yung dapat gumagawa ng trabaho niya. Who in this case is President Marcos. So yun po, I just want to say my piece regarding this kasi away-away yung mga tao rito sa social media, no? Nasaan ang Pangulo hashtag. Tanggalin niyo na yung ano, minsan din OA yung ibang nagki-criticize kay President Marcos. So, ako honestly, hindi ko pinapatulan yung question regarding dun sa ano, yung socket, no? Yung sinasaksakan ng ano, ng plug. Mukha raw sa ibang bansa. I don't know kasi nakakita rin ako sa Pilipinas ng ganun, 'di ba? So, I don't buy that, no? Sa akin medyo OA 'yun. Pero yung basic question na hanapin ko nasaan ang Pangulo, bakit ang background nyo, kitchen, bakit kayo nasa Zoom, hindi kayo nag-appear personal doon sa briefing, tapos yung tanong nyo parang medyo nagpaka-basic, 'di ba? Yung parang sinasabi ng iba. Ba't yung tinatanong kung bakit nangyari yan? Sa totoo lang, legit questions yun, 'di ba? Pero syempre, if you're someone on top of the situation, alam mo yung ginagawa ng mga tao, and talaga merong plano regarding disaster risk reduction, etc., etc., yung mga ganyang tanong, hindi na ano eh. Kumbaga, meron pa ibang tanong siguro na pwedeng itanong. Hindi lang yung sobrang basic, oh, bakit ganun? Bakit ang dami? Bakit hindi natin na-predict, no? Although again, to be fair to the President, legit questions din yun on his part. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat, at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.